Tuwing Pasko, pinakamatamis ang ngiti ng mga bata. Paano kasi may bagong laruan, bagong sapatos at mga damit. Ngunit sa lugar na gaya ng Divisoria na kung saan maaga pa lang ay ramdam na ang Pasko, may mga paang buong araw na naglalakad sa masikip na kalyang ito. Mga tiyang kumakalam at naghahanap ng makakain. At mga katawang pagod sa maghapong pagbitbit ng mga panindang kailangang maibenta bago matapos ang araw. Sila ang mga batang Divisoria. Mga batang sa murang edad ay natuto ng makipagsapalaran sa magulo at maingay na mundo ng Divisoria. Mga batang maaaring ni minsan ay hindi pa nakapagbukas ng regalo o nakapagsuot ng bagong sapatos at damit tuwing Pasko. Tulad na lamang ni Jessica na bukod sa uniforme ay ilang pirasong damit lamang ang mayroon. Si Jessica gaya ng ibang mga batang Divisoria ay naghahanap buhay rin. 7 taong gulang nang magsimulang magtrabaho si Jessica. Naglalako siya ng mga bag at plastic. Pagkakatapos ng klase sa umaga, diretso Divisoria na ang batang si Jessica upang ilako ang kanyang mga paninda. Sa buong hapon na paglalako, kumikita siya ng higit 100 bago matapos ang araw. Ayon kay Jessica, hindi madali ang buong hapong pagtitinda. Ngunit kailangan raw gawin niya ito upang may makain sila ng kanyang pamilya. Paano kasi parehong walang trabaho ang mga magulang ni Jessica at sa kanilang 4 na magkakapatid, tanging siya lamang ang nagtatrabaho sa mga ito. 12 taon pa lamang si Jessica at isang malaking responsibilidad na ang pagtatrabaho lalo pa sa kanyang maliit na katawan. Sa kalagayan niya ngayon, naiisip pa kaya ni Jessica ang darating na Kapaskuhan? Di tulad ng ibang mga batang sagana sa bago tuwing Pasko, si Jessica ni minsan ay hindi pa nakaranas magkaroon ng bago tuwing Pasko. Kaya naman, tinanong namin siya kung anong regalo ang gusto niyang matanggap sa Pasko at simple lamang ang kanyang hiling, ang magkaroon ng bagong damit. Ayon kay Jessica, kukunti lang raw kasi ang kanyang mga damit at hindi naman siya bumibili kahit na Pasko. Isang simpleng hiling mula sa isang batang hindi pa nakaranas magsukat ng damit para sa sarili. Nalaman ng ating mga malalapit na kaibigan ang hiling na ito ni Jessica. Kaya naman kahit hindi pa Pasko ay nagmagandang loob na agad sila upang matupad ang munting kahilingan ng bata. Patunay lamang ito na walang pinipiling panahon ang pagtulong sa kapwa. Jessica! Ako nga pala si Kuya Miko. Ate Rhea. Ate Allen. Ayun, so sana napasaya ka dun sa munting regalo binigay namin sa'yo. So, magpasensya na yan. Yun na kaya na namin.
Tapos, sana masaya ka at saka yung pamilya mo ngayong Pasko. Ayun, Merry Christmas. Mag-aral ka ng mabuti. Bakas sa mukha ni Jessica ang pananabik nang samahan namin siya sa pagbili ng kanyang mga bagong damit. Sukat dito, sukat doon si Jessica. Siya ang pumipili ng kanyang mga tipong kulay at syempre, sumasabay siya sa uso. Kasi nare-rainbow niya. Nagpapasalamat si Jessica sa mga taong tumupad ng kanyang kahilingan. Itatago raw niya ang mga damit na binili upang may bago siyang maisuot sa mismong araw ng Pasko. Ang pagkakaroon ng bagong damit ay maaaring pangkaraniwan lamang sa ilang mga bata. Ngunit para kay Jessica, na kahit papasko ay hindi nakakabili ng bagong damit, ito ay isang katuparan ng pangarap. Salamat sa mga taong nagmamalasakit. Dahil sa kanila, gaano man kahirap ang buhay, nagiging makulay at maliwanag pa rin ang Pasko para sa mga batang tulad ni Jessica. Ito si Daniel Maanyo, nag-uulat.